Siguradong marami na sa inyo ang nagpaplano ngayon para sa isang masayang bakasyon ngayong summer. Saan pa nga ba ang patok na destinasyon? Siyempre, sa mga beach at resort. At dahil techie na yung karamihan sa atin, tiyak may mga bibit-bitin kayong gadgets. Kaso, posibleng mabasa ang mga ito. Kaya naman, kung ang hanap nyo ay gadget na pwede sa tubig at mga gadget casing na waterproof, ibibida sa atin yan ngayong umaga ni Ginoong Odi Villarasa, isang tech expert. Good morning, Odi. Good morning, Ms. Cara. Alright. Okay, ano tong mga... Ano ba usually dinadala kapag sa beach? Nagdadala ng camera? Camera, for sure. MP3 player. And then... yung mga iPads, tablets, and then any gadget. Telepono, cellphones. of course. At yun pwedeng mabasa. Yes, of course. At kapag seawater ba, mas deadly pa ba yun? Oo. Actually, ang tap water, nakakasira siya, especially dahil may grounding effect yan eh. Pero ang salt water, because it's corrosive, pagka encounter yan ng mga bakal, mabilis yung makorode, mabilis mag-form ang rust doon. Nako, so kailangan talaga maging handa yung mga tao kapag dadali nila yung mga gadgets nila sa beach. Yeah. Ano yung mga nandito ngayon? Ito, camera ito. Yes. Well, we'll start off here. Sige. MP3 player ito. I'm sorry. So, waterproof to. Sa mga gustong magdala ng MP3, mga mahilig sa musika, nakikinig parate, they can bring this to the pool, tapos pwede sila makinig ng music nila. Okay. This has 2 hanggang gig. gaano kalalim yan? Hanggang ano to? 9 feet. 9 feet. 9 so, feet. sa mga swimming pool Swimming pool lang. pwede. Yeah. And then it has 2 gig storage, so pwede ka maglagay maybe about 1,000 songs. Wow, okay, alright. Tapos, ito naman, Ito, this mga is a cameras. camera. Yeah. Now, this is a new thing in the market. Lahat ng mga cameras kasi na waterproof na lumalabas lately, yung mga mabibigat. So, nakita niyo itong isa nasa ilalim, Ito, nakalubog. Oo, kasi mabigat yung siya. body. This one has a buoyancy feature, so lumulutang siya. So, pag let's say, nabitawan mo or nalaglag sa barko, pwede siyang lumutang lang. Oo, lulutang lang siya. So, madali siyang mas gusto mo kunin. to kasi... Well, may use siya. Yung nga lang, limited lang ng konti because of the functions. Unlike a regular camera. Okay. Pakita ko sa iyo. Sige. This is more depth kasi. Like with this one, this is 9 feet. Pang 9 feet lang to. Pang 9 feet lang. Pag nilubog mo siya ng mas malalim, kanya mag-scuba diving ka, tapos, di ba? Oo, pwedeng pasukan ng tubig. Papasukin na ng tubig. This one has a depth maximum of 33 feet. So, medyo malalim to. Tulad yan, nakikita nyo, mas mukhang pang marines yung design niya. So, mukhang mas durable. Ito rin kasi, this is shockproof and freeze-proof. Okay. So, this one kasi is really just waterproof. So, malaking difference. Ito, malaglag man to, hindi siya nasisira. And then, dito naman, wala naman tayo masyadong sa freeze-proof dahil Hindi naman, wala naman tayong winter, di ba? So, tulad yan, pag pinaba mo, magsisink siya, pero dahil malalim naman ang depth niya, 33 feet. Naka-on pa siya, oh. Naka-on yan, yes. Hanggang ngayon. Oo. Gusto mo bang picturean kita? O, sige. Sa ilalim, babasain mo akong tubig. Para lang makita nila Ano yung gagawin nyo? Ayan, para lang makita nila na it works kahit basa. Okay. Oo nga, no? Diba? Sige, kayo magkulong. Tapos pwede mo pa siyang ihulog ng ganyan. At kahit na mabagsak-bagsak siya, okay lang yun. Yes, because it's 5 feet. Alright. Ito naman. This is the first of its kind na camera mask. This one specifically, pang snorkeling. Meron siyang depth of 15 feet. Ay, ang ganda nito. Tapos may camera na siya. Oo, so suotin mo siya parang gago. So pag nagsiswimming ka, nagsisnorkeling ka, click ka na lang ng click ng so suotin mo ganon. lang na ganyan. And instead of holding a camera, kasi karamihan, waterproof camera, hawakan mo pa eh. Ito, meron ka lang pipindutin na shutter. Tapos, makakastore na siya. So, free na yung hands mo. Kasi nandito na rin sa yung camera mo. Nandito na rin sa ulo. You're simply just gonna wear it. Meron siyang USB port. Where you can transfer the data directly. Ay, ito. And kung kulang sa'yo yung memory, pwede kang mag-insert ng 32 gig, ang pinaka-maximum niya na micro SD card. Wow! This is amazing. Gaano ka lalim ang pwede 15 dito? feet. 15 feet. So, pwede na talaga to kapag mag-dive ka. Snorkeling lang. We have 2 other different models. Itong nasa tangke. Yung nandito sa tangke. Oo. Ito, Mas pang malalim yan. Mas pang scuba diving yan. Yes, oo. Ito, this can accommodate up to 130 feet. Itong itim. Wow! Yung blue naman, 115 feet. Sana may ganyan din na video, para gagamitin natin Actually, may video siya. Meron din! Pwede. It's not just digital, still.
Pero may video din siya. Magkano yung ganito kaya? Bumili This na tayo is nito, 4,900. Howie. Ano? 4,900. 4,900. Howie, kailangan mo to. Bumili na tayo. Layo pa ng Pasko. Kailan ba birthday ni Howie? Regalo na natin yan. Okay. Alright, Ito moving. naman, syempre cellphone. Yes, waterproof bags. Karamihan sa atin, ayaw natin na bulky kasi yung mga ibang cases eh. Ito, pwede mo gamitin yung phone, pero lalagay mo lang siya sa case. Talaga it's bang hindi protected. papasok ang tubig dito? Yeah. Actually, ano to, hanggang 10 feet. Kung bubuksan mo to, ang daming layers. Tulad nito, 3 ziplock. Alright, Ang ziplock, they're known for pressurized storage. So ito, kitang-kita mo, kahit ilublob natin, testing natin to. Itong cellphone na to, hindi to waterproof. Oo Pero naman. ganun tayo Kanino ba yung ka-confident. cellphone Oo, yan? yan. Okay. It floats also, may buoyancy siya kasi may pressure din, may air pocket. So, lulutang siya. And then, ito naman, meron Ito na rin pang para iPad. sa iPad. Oo, for tablets. Nakakatakot. Sino ba may-ari ng iPad na to? Ilulublub Oh, talaga lulublub na rin natin to. Ay, Diyos ko. Ayan. Okay. Sino ba yung may-ari? Oh, walang yan? warranty Patay to. tayo. Tapos pwede ka pang mag-iPad dun sa ilalim ng oo, tubig. oo. May Diba? mga ibang iPads, may Kasi camera, naka-on pa may rin video, siya. so pwede mong gamitin. Alright. Underwater. Okay. Tingnan nga natin, umuubra pa ba to? O parang umuubra pa naman siya. Ayan. Ayun. Oo. Nagre-ring ba yung cellphone? Ay, may tumatawag! Yes. Hello? So, pwede mo rin na... Okay. So, mga kapuso, kailangan talaga alalahanin natin kapag bibili tayo ng mga gadgets na waterproof. Kailangan alamin mo kung hanggang anong depth. Yes, importante yan. Oo. Yeah. Kasi pag baka mamaya masyadong malalim, Yes, papasukin yun. For papasukin yun for sure. Ano pang mga kailangan nilang tandaan? Like you mentioned kanina, yung salt water, the moment malubog ang isang gadget sa dagat, ang pinakaunang gagawin mo, hindi man conventional to, lublob mo siya sa tap water. Kasi Okay. ang mangyayari doon is, papasukin ng tap water, it'll cleanse yung salt content. Yung salt, oo. Kasi ang salt content, one day lang, so all it takes, 24 hours, magkokorrode na kaagad yung ng pagmatuyo. So, tap water, running water, pero make sure, tanggalin mo muna yung baterya para walang grounding effect or wala masira pa na components Tapos sa loob. hugasan mo siya in running Hugasan mo water. Tapos, paano papatuyuin mo? Let it dry sa sun. Blow dry, hindi. Blow dry, pwede Pwede. rin. Pero karamihan kasi ng mga gadgets, dahil sobrang siksik yan sa loob, hindi yan natutuyo ng ganun-ganun lang. Pagdating nyo ng area na meron ng service center, dun nyo pa-check. At Pabuksan. sigurado, dapat naka-off na siya. Tanggalin Yes, ang baterya. baterya. Alright. Thank you very much, Odi Villarasa. At mga kapuso, tandaan niyo yung mga tips ni Odi. Kasi masisira talaga yung mga gadgets ninyo kapag nalublob yan sa beach. Yes. Thank you.